today, our topic for today is that God will restore all that Satan has stolen. Amen? Ibabalik ng Diyos ang lahat ng mga ninakaw, lahat ng mga nawala. Yan. Ibabalik ng Diyos, mga kapatid. Mga kapatid, ang pinag-uusapan dito, mainly at Milen, ay mga blessing ng Diyos. Amen? Pero yung mga taong nawala sa buhay mo at inalis na ng Diyos, huwag mo nang habulin. Amen? Baka hindi na yun ibalik ng Diyos, mga kapatid. Amen? Now, habang tayo mga kapatid ay nasa huling mga sandali na ng ating panahon, nararamdaman na natin yan, alam nyo ba na financial anointing is upon His people? He will not only break the bondage of debt, yung may mga utang. Amen? Kaway-kaway ang may mga utang. He will not only break the bondage of debt and manifest a miracle debt cancellation for this 2024. Hindi lang aalisin, hindi lang mawawala ang ating mga utang for some reason, makakabayad ka ng iyong mga utang. Pero ang mensahe ng Diyos, mga kapatid, but God will also restore what Satan has stolen. Ibabalik ng Diyos ang lahat ng mga nawala, ang lahat ng mga ninakaw ni Satanas. Ano-ano ba? What has Satan stolen from you? Ano-ano ba ang mga ninakaw ni Satanas? Because when Satan attacks your financial circumstances, ang objective, ang layunin ni Satanas ay sirain ang iyong relasyon sa Diyos. Amen? Yun ang gusto sirain ni Satanas. He wants to destroy your relationship with God. He will try to use your financial problems to get you to question or accuse God. Akala ko ba? Akala ko ba? Akala ko ba? Akala ko ba pag nagsimba ako pagpapalain ako ng Diyos? Akala ko ba pag nagbigay ako pagpapalain ako ng Diyos? So Satan will try to block the flow of finances in your life. Hahadlangan ni Satanas ang pagdaloy ng pagpapala sa inyong buhay, and he will try to steal your peace of mind to keep you in a constant state of turmoil. Lagi kang mag-aalala. Wala akong pera. Kasi alam mo ang pera, Sister Ne, napakalaking bagay niyan. Nakakapagpawala ng mood. Diba? Pag walang tao ang pera, tutubukan mo. Pag walang pera ang tao, ang init ang pakiramdam. Kaya sinasabi ko lagi sa inyo mga kapatid, maganda sa tao may pera. Kaya dapat ang panalangin natin, Sister Queen ng Israel, ang panalangin natin, Lord, sana pagparain mo ako. Sister Edna, dapat ang panalangin mo, Lord, dapat ang kinikita ko higit at sapat. Higit sa sapat ng aking mga pangangailangan. Kasi kung sapat lang sa pangangailangan mo, ang kinikita mo, hindi ka magiging blessing. Mahirap kang kasama kasi tama lang ang pamasahe mo. Ang pangkain mo sa Jollibee, 100 pesos lang. Paano ka sasamahan ng iba? Ayaw ka nilang kasama kasi alam nila wala kang panlibre. Alam mo, masarap kasama. Pag sinabi, ang sarap kasama niya, sabi, lagi nakakatawa, laging libre. Kasi blessing ka nagiging daluyan ka ng pagpapala. At yun dapat ang panalangin natin. Kaya ang taong walang pera, laging balais. Laging mainit ang hulab ng katawan. Laging parang init ang katawan ko ngayon, sweetheart. Parang kakaiba. Parang may sakit ako yata. Tingnan mo ang balanse mo sa bangko. Sa UK Ateneo, meron kami tinatawag na overdraft. Ang spelling ng draft, D-R-A-F-T, overdraft. Kaya yung may mga tanong sabi, ay naku pastor, ako talagang overdraft. Ang overdraft, drop, D-R-O-P. Sobrang bagsak na. Amen ba mga kapatid? Kaya pagka kayo ay pinagturo ng laws of prosperity, dapat may kaunting luntoy na papagano, may buntot. Kasi, mga kapatid, ang topic po natin ni laws of prosperity. Laws na walang kasaganaan. Sa halip na batas ng kasaganaan, Ate Milen, naging
kawalan na walang kasaganaan. Kaya ang low, prosperity. At yan ang gusto nating pag-aralan ngayon, mga kapatid. Kasi nagagawin ni Satanas, Sister Edna, na nakawin niya ang iyong peace of mind. Dahil wala tayong pera, wala tayong kwarta, ay talaga namang totoo. Talaga namang masabi namang kapatid ang katotohanan, pag wala kang pera, talaga nakakapag-init ng ulo. Huwag kang hara-hara diyan at baka ikaw ay tamaan. O yun ang ginagawa ni Satanas. Kaya ang mga cool na cool, ibig sabihin maraming pera yan. Most of the time. Satan will try to steal one of the greatest sources of your joy. Ang gagawin ni Satanas, Sister Charmy, nanakawin niya, magtatangka siyang nakawin ang pinanggagalingan ng iyong kagalakan, ng iyong kaligayahan. Ano yon? Pagbibigay sa Diyos. Kasi maganda nagbibigay sa Diyos eh. Kaya may kanta tayong, we bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. Amen ba mga kapatid? Because kapag nagbibigay ka sa Diyos, masaya ka. We bring the sacrifice of joy, mga kapatid. Kaya, do not give the devil an inch of territory. Huwag mo siyang bigyan ng kaligayahan. Pag wala kang pera at kulang ang sweldo, salamat sa Diyos, naniniwala ako. Philippians 4:19, but my God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Recognize the work of the enemy and bind him in the name of Jesus. Amen ba mga kapatid? Talian mo si Satanas. Ikaw Satanas na wala kang ginawa kundi pababain, i-delay ang aking sweldo, tinatalian kita. Sa pangalan ni Jesus, cast him back. Mga kapatid, tatalian mo si Satanas. Kailangan tinatalian mo yan. Ang kahirapan, tinatalian yan, mga kapatid. Amen. Huwag mong hayaan na, siguro talagang ako'y garni na. Ako'y talagang habang buhay na garini na. Ako'y talagang hirap na hirap, bahiting-bahite. Naku mga kapatid, yan ang kasabihan ng mga mahihirap, yung mga bahiting-bahite. Huwag manggagaling sa inyo yan, Ate Uye, yung mga ganyang salita, mga kapatid. Ikaw ay mahal na mahal na mahal ng Diyos. At ang mga tao minamahal ng Diyos ay pinagpapala ng Diyos. At ang lahat ng mga ninakaw ni Satanas, mga kapatid, ibabalik sa iyo ng Panginoon yan. Amen, mga kapatid. Tingnan ninyo ang mga ginagawa ni Satanas sa pag-atake sa inyong finances. Ano-ano ang mga ninakaw ni Satanas sa inyo? And you may be living in a financial distress and famine, but God is saying you today, get ready for my time of restoration. Ano ang sabi ng Panginoon sa Joel chapter 2 verse 24 to 26? And the floors shall be full of wheat, and the fats shall overflow with wine and oil. And I will restore to you. Ibabalik sa iyo ng Panginoon. And I will restore to you the years the locust had eaten, the cankerworm, and the caterpillar. Alam mo yung mga uod? Sister Edna, di ba pag may mga uod, unti-unti niyang kinakain yung mga dahon. Ganun ang ginagawa ni Satanas. Inuunti-unti niyang mawalan ka ng balance, yung pera mo sa bank, unti-unting nawawalan. Amen ba? Ganun ang sabi ng ang Book of Joel. Yung mga uod, mga kapatid. And the caterpillar and the palmer worm, my great army which I sent among you. Mga kapatid, yan pala ay mga sundalo at mga mandirigma ng Diyos. Yung mga uod na yan, ipinadala ng Diyos. God was talking, Sister Ne. Which my great army which I sent among you. And you shall eat in plenty. Ito sabi ng Panginoon, Sister Sarah. Listen to this. And you shall eat in plenty and be satisfied. Yan. Alam mo, Sister Edna, pag ang tao walang problema, ang sarap kumain. Pero pag ang tao may problema, parang walang kagana-gana. Ang sarap ng beef steak. Ang sarap ng Bicol Express. Ang sarap ng adobong may pinakurat, yung maanghang. Pero kahit anong sarap ng pagkain, pag walang kapayapaan, pag walang kwarta, pag bahiting-bahite, mga kapatid, talagang kundangan na lamang kumain. Malagyan na lamang ng kaunting pagkain ng tiyan, pero hindi masarap ang pagkain niya. Bakit? Bahiting-bahiti siya. Yung mga taga Mindanao, mga kapatid, mga taga Visayas, ang bahiting-bahiti po sa aming lingwahe ay talagang walang-wala. Talagang hirap na hirap.
talagang puritang-purita. Amen mga kapatid? Pero ang sabi ng Panginoon ngayon sa ating aralin ngayon mga kapatid, makinig kayo mabuti. Ang sabi ng Panginoon, you shall eat in plenty. Kaya dapat pag kumakain ka, madami kang kumain. Yung laging, hindi yung ang sarap-sarap ng pagkain, lagi ka nagda-diet. Saka ka na mag-diet. Mga kapatid, may panahon ng pagda-diet. Pag namatay naman tayo, lagi naman talaga tayong diet, wala ka nang kakainin. Ngayon nasa ng buhay ka kapatid, kumain ka ng tama, ng masasarap. Amen? Kumain ka ng protein, carbohydrate, mga vegetable and fruits. And you will be satisfied. Sister Realyn Libuwit ng Israel. Ikaw daw ay kakain at ikaw ay mabubusog. Amen? And you will praise the name of the Lord your God. Pagkakain mo at nabusog ka, atine, magpapasalamat ka sa Diyos. Amen ba? Hindi yung basta ka nalang tatayo at basta ka nalang aalis, bahala na kayo magbugas ng pinggan diyan. Ang sabi ng Panginoon, you will praise the Lord that hath dealt wondrously with you. Na gumawa ng mga dakilang bagay sa buhay mo. And my people shall never be ashamed. Hindi na mapapahiya ang mga bayan, ang tao ng Diyos. So you have to hold on to the promises of God. God will restore. Ibabalik ng Diyos ang mga bagay na ninakaw sa iyo ni Satanas, and you will eat in plenty and you will be satisfied. Amen ba mga kapatid? Pag kumakain ka, tiuyi, kailangan masarap ang kain mo. Kailangan busog ka. Yan ang gusto ng Panginoon. Hindi yung lagi kang awang-awa sa sarili. May mga taong buhay pa, parang patay na. Amen ba? Buhay pa naman kayo. Mga kapatid, ang gaganda ng ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Wala kayo sa ICU, wala kayo sa kulungan, hindi kayo nasunugan. Bakit hindi nyo matutunang pasalamatan ang Diyos sa inyong buhay? Amen ba mga kapatid? Maraming tao nasa war-torn country. Ang kanilang mga musika ay mga bomba at mga barilan, patayan. Ngunit tayo, nabubuhay sa isang tahimik na lugar. Kaya dapat nating papurihan ang Diyos. Amen ba? Huwag laging nagre-reklamo. Amen ba? Huwag mong hayaang tawagin kang ating kapatid na si Sister Daing. Ikaw ay hindi si Sister Daing. Amen ba mga kapatid? Ikaw ay si Sister Praise the Lord, si Sister Hallelujah, si Sister Thank you Lord. Amen ba mga kapatid? Huwag laging awang-awa, laging may self-pity. But, sometimes talagang hahayaan ng Diyos minsan na ikaw ay subukan sa iyong financial circumstances. At sa pagkakataong yun at Timilen, God wants to prove, He is proving you to see if you will remain faithful. Pag ikaw ay sinusubukan ng Panginoon, hindi ibig sabihin gusto ka ng Diyos na bumagsak. Kasi hindi naman lagi talaga tayo laging may pera. Minsan talaga wala, minsan kokonti. Pero titingnan ng Diyos. Nananatiling tapat ka ba sa kanyang mga salita. During their 40 years of wandering in the wilderness, doon sa 40 taong kanilang paglalakbay sa ilang, ay sinubukan ng Panginoon ang mga taga-Israel. Ano ang sabi ni Moises sa kanila? Deuteronomy chapter 8 verse 2. And thou shalt remember all the way, which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness to humble thee. Kasi ang mga tao, Sister Realyn, pag marami ng pera, yumayabang. Sister Edna. Pag malaki na ang sweldo mo at mas malaki na ang sweldo mo sa iba, huwag kang mayabang. Huwag maging mapagmalaki. Kaya sabi ni Moises, sinusubukan tayo ng Panginoon upang ibaba kayo, at subukan kayo to prove thee, to know what was in thine heart, upang malaman ng Panginoon ano ang laman ng iyong puso, and whether thou wouldest keep His commandments or no. Susunod ka ba sa Diyos o hindi? Yun lagi ang tinatanong ng Panginoon. And during your financial crisis, God wants to see what is in your heart. Pagka ba wala ka ng pera, pag wala ka ng trabaho kahit linggo, kahit araw ng pagsamba, naku, arimuhan na, ari sayang, pag hindi ako nagpunta, mauunawaan naman ako ng Diyos. O, maunawaan ka ng Diyos. Pero tandaan mo, Sister Realyn, that the blessings of God is always conditional. Kaya sabi ni Jesus,
Seek ye first. Alam ng Diyos, Sister Edna, ang lahat ng pangangailangan ng tao. Amen ba? Ano ang sabi ni Jesus prior to that particular verse? Iniisip palagi ng mga tao ang iinumin, ang kakainin, ano ang kanila magiging damit. Yan, sa damit, may mga taong ayaw umatid ng church. Dahil daw walang damit, pero pag binuksan mo ang aparador, ang daming alkampor, mga kapatid, lumang damit, mga damit na talagang ang dami-dami. Pero sa mga kababaihan, madalas, laging walang damit, kaya hindi makapunta ng church. Pero sabi ni Jesus, inaalala nyo ang mga dadamitin ninyo? Inaalala ninyo ang inyong mga titirhan? Amen, mga kapatid. Kahit mga taga-sanlibutan, kahit itong mga pariseyong ito, nag-aalala ng mga bagay na yan. Bakit kayo nag-aalala? Mga anak ko kayo eh. Sabi ni Jesus, hindi dapat kayo nag-aalala, ne? Bakit kayo nag-aalala? Sa mga bagay na ito, ano ang sabi ni Jesus, Ate Milen? God, Jesus Christ, gave us the secret, the formula. But seek ye first. Yun ang hindi maunawa ng mga tao. They just keep saying the word, without really the full understanding the meaning of the seek ye first. Ang sabi ni Jesus, alam ko, inaalala nyo itong mga dadamitin, mga pagkain nyo, mga tuition ng mga anak nyo. Alam ko yan. Sabi nga ni Jesus, kahit yung mga ibon sa impapawid, pinapakain ng aking Ama sa langit. Walang isang ibon na lalaglag sa impapawid ang hindi alam ng Diyos. God knows every bird that falls down from the sky. Kaya sabi ni Jesus, pero sa lahat ng yan, unahin mo muna ang kaharian ng Diyos. Diba? Kaya kung may trabaho at malaki yung offer, unahin mo muna. Sige po, maglagay ka na ng earphone. Kaya si pastor doon naka-earphone. Huwag mo nang pakinggan yung mga kanta ni Bina Morales at Sharon Cuneta at na Nora Honor. Ang pakinggan mo na itong mga ganitong gawain, mga kapatid, please lang. Kaya minsan ang iyong buhay talagang laging nakaluhod kasi ang lagi mo pinapanood, bukas luluhod ang mga tala. Kaya lahat ng mga bituin ng buhay mo, nakaluhod lahat. Diba? Ay kung ang pinapanood mo, ang pinapakinggan mo ay mga salita ng Diyos, kagaya ng topic natin ngayon, Ate Uye, ibabalik ng Diyos ang mga ninakaw ni Satanas. Amen ba, mga kapatid? Kaya gustong malaman ng Panginoon kung ikaw ay magiging tapat. Ikaw ba ay magsusunod sa Kanya? Amen ba? He wants to know if you will continue to give after you have suffered a financial loss and have very little, as well as when you are enjoying His blessings and have plenty. Isa sa mga bagay na tinuro sa akin ni Ma'am, ni Pastor Alita, sabi niya, anak, may mga tao nagiging tapat sa malalaki. At alam ko tapat ka sa malalaki. Pero maging tapat din tayo sa maliliit. Kahit 10 pesos lang, piso ibigay mo sa Diyos. Because ang sabi ni Sister Edna ng Panginoon, kung ikaw ay napapagkatiwalaan ng Panginoon sa maliliit, pagkakatiwalaan ka ng Panginoon sa malalaking bagay. If God will entrust you, you are gonna be trustworthy with the small little things. God will allow you to manage, to run His business. Hahayaan ng Panginoon na patakbuhin mo ang mga negosyo ng Panginoon in big little thing, in big things. In the book of 2 Kings chapter 8 verse 1 to 6, meron ditong isang istorya, mga kapatid, and this is the story of a Shunammite woman. And during 7 years of famine, sa loob ng 7 taong tagutom, ay muling ibinalik ng Diyos ang lahat ng mga nawala sa kanya sa panahon ng tagutom. The Shunammite woman was a wealthy woman at siya ay laging supporter ni Propeta Eliseo. Lahat ng pangangailangan ni Prophet Elisha ay kanyang tinutugunan. Because of her faithfulness and liberal giving to the minister of the prophet of God, inani niya ang masaganang ani. Ito, mga kapatid, ang technique dito, mga kapatid. This woman did not just receive back what she had given. Hindi lang niya tinanggap at timilan yung kanyang ibinigay. It was multiplied many times over in things which money can never buy. Hindi lang nagtanim siya, di ba? Hindi lang niya nakuha ulit yung kanyang itinanim, kundi dinagdagan ng Diyos. Iminultiply ng Panginoon. Kaya tingnan mo, Atine. 2 plus 2 is 4. 2 times 2 is 4. 3 plus 3 is 6. But 3 times 3 is 9. Nakuha mong point. So, Ate Milen,
Ang sinasabi ng salita ng Diyos, God is not just going to add, He will multiply. Mas malaki ang nakukuha natin kapag nagbu-multiply ang Panginoon, Ate Uye. Pag 10 plus 10 is 20. Pero tingnan mo, Ate Ne, 10 times 10 is 100. So imagine mo, i-multiply mo yan in a bigger scale, you get the picture. The problem with the Shunammite woman, Ate Uye, is that she was a childless woman. Siya ay baog na babae. Pero binuksan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. Binigyan siya ng Panginoon na magkaroon ng kanyang anak. Siya ay baog, wala siyang anak. Pero sa kanyang pagtatanim at pagsisikap na makasuporta sa propeta ng Panginoon, mga kapatid, siya ay nagkaroon ng anak. Nagkaroon siya, alam mong anak, isa sa pinakamalaking kayamanan. Kaya lagi sinasabi sa mga nanay, mahalin ninyo ang inyong mga anak. Amen ba? Huwag niyo sasabihin sa mga anak ninyo, kamukhang kamukha ka talaga ng para kayong pinagbiak na blank. Ayan na naman gusto mo. Kaya lagi mong blessing yan. Sa mga apo, sa mga anak mo, salamat sa Diyos. At ako ay nagkaanak ng mga gwapo at magagandang anak. Nakikita ko, anak, na ikaw ay magtatagumpay. Makakarating ka sa iba't ibang mga bansa. At makikita mo ang kagandahan ng mga ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Nakikita ko, anak, ang matayog na pangarap na naaabot mo. Diba mga kapatid? Sapagkat ito, sa 2 Kings chapter 4 verse 17, nagkaroon siya ng anak. Siya ay nagbuntis at nagkaroon siya ng anak na lalaki. But nung nabuhay na yung bata, Atin, namatay din yung bata, ipinagpray pa rin siya ni Propeta Eliseo. Ipinanalangin pa rin siya ni Propeta Eliseo. Sabi nung Shunammite woman, Prophet Elisha, bakit naman ganun? Binigyan mo ako ng anak tapos namatay din. O sige, halika, dahil giver ka, ipagpipray ko. Binuhay uli ng Diyos, mga kapatid. Ganun ang Panginoon. Pag nagbigay ang Panginoon, mga kapatid, hindi kulang-kulang. Kaya kayo sa mga asawa, pag naghahain kayo ng mga pagkain sa asawa nyo, dapat may kumpleto, Ate Milen. Pag naghahain ka kay Kuya Una, kumpleto ng pagkain. Pinggan, kutsara, tinidor, kanin, ulam, tubig, kape, orange juice, matamis, lahat kumpleto, Ate Uye. Hindi kulang-kulang. Ganun ang Diyos. Amen ba? Kumpleto, Ricados. Hindi yung patayo-tayo. In 2 Kings chapter 8 verse 1, ito naman kapatid ang highlight. Listen to this. Elisha, Propeta Elisha, Atin, we're talking about the same Shunammite woman. Binalaan ni Propeta Eliseo yung Shunammite woman na magkakaroon ng 7 taong tagutom. Biruin mo yun. Dahil close sila ni Propeta Eliseo, sinabi ni Propeta Eliseo sa Shunammite woman, yung gagawin ng Diyos, 7 years of famine. So binigyan na siya ng advance warning. Mahalaga rin yung advance warning, kaya yung mga mayayaman, pag bumibili ng stocks, pag nalaman nila na, may magandang stock market, bibili na sila. Ganun ang ginagawa ng Panginoon. Amen ba mga kapatid? Pag close kayo ng Panginoon, Sister Rialyn, ipapakita sa iyo ng Diyos ang mga dakila at mahihiwagang mga bagay. Kaya mapapansin mo yung mga anak ng Diyos, Sister Edna, may mga anak ng Diyos na pag naghawak ng negosyo, gumaganda. Na yung iba namang mga kapitbahay na hindi mga mananampalataya, nagbababuyan din naman sila. Nagtitindahan din naman sila. Pero bakit yung tindahan nila? Lugi, bagsak. Pero pag hinawakan mo, dahil sabi ng Panginoon sa Jeremiah 33 verse 3, ipapakita sa iyo ng Diyos ang mga technique, ang mga strategy. Bakit? Tapat ka sa Kanya eh. Diyos mismo magpapakita sa iyo. Ipapakita sa iyo ng Panginoon ang mga tamang gawain upang maabot mo, upang ikaw ay magtagumpay. Yan ay karunungan na nagmumula sa Diyos. At ang sabi ng Biblia, Sister Edna, hinihingi yan. Amen ba? So itong si Propeta Eliseo, mga kapatid, ay binigyan siya ng warning na magkakaroon ng 7 taong tagutom at magdadala ang Diyos ng kagutuman, kahirapan sa bansa. Sinabi niya sa babaeng ito, mga kapatid, na siya muna ay pumunta sa Palestina. Go to Palestine at bumalik ka na lang kapag tapos na ang famine. Kira mo, mga kapatid? At anong ginawa Atine? Ang babaeng ito ay sumunod. Sumunod ang babaeng ito. Ang ginawa ni Shunammite woman, dinala niyang lahat ang kanyang pamilya
at nanirahan sa lugar ng Philistines 7 years after, Sister Sarah. Nung matapos na ang 7 taon ng tagutom, bumalik na yung babae sa Shunem. Ang lugar ay ang pangalan ay Shunem. And listen to this, Sister Edna. During the 7 years that she was gone, dun sa 7 taon na siya ay wala sa bansa, yung kanyang bahay at ang kanyang lupa ay kinamkam ng gobyerno. Kinamkam. Wala naman tao. Kaya kayo pag may lupa, pabakuran. Kasi pag walang bakod dyan, akala ng mga tao walang may-ari. Kaya kinamkam ng gobyerno, Sister Edna. But listen to this. But when the king heard about it, abay, ito pong lupang ito ay kay Edna Ambi, Block 1, Lot 2. Talaga? Ay nabalitaan ng hari, Sister Edna. Alam mo sabi ng hari in 2 Kings chapter 8 verse 6, restore all that was hers and all the fruits of the field. So sabi Sister Edna, listen to this. Ang sabi ng hari, nung marinig na yung kinangkam nila ng gobyerno ay para sa babaeng yung taga Shunem, ang sabi ng hari, ibalik ang mga dapat ay para sa kanya at ang lahat ng bunga ng kanyang mga palayanan. From the very first day na nawala siya sa ating lugar, sa ating bansa, from day 1 up to the 7th year, lahat ng tinubo at kinita at naging bunga ng kanyang mga puno at ng mga palay, ang sabi ng hari, ibalik sa kanya. Ganon ang Panginoon. Ibabalik ng Diyos ang lahat ng mga nawala. This year of 2024, Ate Uye, maraming mga anak ng Diyos dito sa church natin, mga kapatid. Ibabalik ng Panginoon ang lahat ng mga nawala, ang lahat ng mga ninakaw ni Satanas. God will restore everything that Satan has stolen from you. Hallelujah! Maraming mga milyones, Sister Edna, ang darating sa buhay ninyo. Naniniwala ba kayo dyan, mga kapatid? Yung mga anak ninyo na akala ninyo ay walang pupuntahan, babaguhin ng Panginoon yan, mga kapatid. Yung mga sakit, yung mga kahinaan na ninakaw ni Satanas, ibabalik sa iyo ng Diyos ang lakas, ang kagalingan, ang tibay ng katawan, mga kapatid, at patuloy kang maglilingkod sa Diyos. Hallelujah! Mga kapatid, malapit na ako matapos, hindi pa ako tapos. Alam mo ba, Ate Uye, ang susi ng pagtanggap natin sa Diyos, ang susi ng pagtanggap, mga kapatid, the key to receiving this restoration in her life was her act of obedience. Pagsunod to the word of the Lord that had been spoken through Elijah. Your financial breakthrough will come when you receive God's word and you act on it. Kaya sabi ni Pastor sa akin last week, anak, obedience is the road to blessings. Yung pagsunod, yan ang daan mo, kapatid. Hindi yung gusto mo palang yumaman. Gusto mong pumayat. Hindi ka naman sumusunod sa dietary program. May mga regime, mga kapatid. Sister Edna, gusto mong magpapayat. Gusto ko pong pumayat. Ito ang kakainin mo. Huwag kang kakain ng sobrang daming kanin. Huwag yung pag bumubulos ka, balawbaw. Huwag yung pagkukuha ka ng ulam, sobrang dami. Huwag ka masyadong kakain ng mga matatamis. Yan ang pagsunod. Ganon din sa pagpapayaman. Amen ba? Kailangan sumusunod, kapatid, sa mga salita, sa mga utos. You have to act on it. 2 Chronicles chapter 20 verse 20. Believe in the Lord your God, you shall be established. Believe in His prophets, so shall ye prosper. Ikaw ay maniwala sa Diyos at ikaw ay sasagana. Kaya, mga kapatid, nagdadala ang Panginoon ngayon, Sister Edna, ng pagbabalik. He is bringing restoration and raising up end-time financiers. Kaya maganda maging financer ka ng gawain ng Panginoon. Lord, gusto ko pong maging supporter. Amen ba? Gusto ko pong maging donor. Amen ba? Gusto ko pong maging giver. Huwag ka lang manatili, mga kapatid, sa pagtanggap.
Huwag mong hayaan na ikaw ang inaabuluyan. Hayaan mo ikaw ang magdala, kapatid, Sister Edna. Ikaw ang magtanim sa gawain ng Panginoon. Maging planter ka, maging financier ka ng kingdom of the Lord. Ang sabi ng Panginoon, at kapag ikaw ay nagtatanim, sabi ng Panginoon in Malakay chapter 3 verse 10, aking sasawayin ang mga mananakmal sa iyong buhay. Amen? Sasawayin niya ang mga mananakmal. Hindi niya hahayaan, Sister Edna, mga kapatid ko, na ikaw ay maloko, madenggoy, mawalan. Amen ba? Itataas ka ng Diyos sa maraming bayan sa lupa at ikaw ay tatawaging isang lupa at bayang mapalad. Amen ba? Tatawagin kang mapalad. Buti pa yang si Queen. Ayan, kilala ko yung batang yan. Yang si Edna, kilala ko yan. Nung umalis yan dito sa atin, talagang ganyan yan. Pero ngayon, kita mo na. Diba? Mga kapatid, tatawagin ka ng mga bansang mapalad. Kaya, ang sinasabi mga kapatid, the financial seeds that you now sow to God will produce a harvest of God's abundance in your time of trouble. Yung mga pagsisikap natin, kaya Ate Belen, di ba may salita ang Panginoon na ang sino man nagtanim sa may pagluha, ang mga nagtatanim ng may pagluha ay sila'y mag-aani ng may kagalakan. Amen ba? Yung mga nagtanim ng nahihirapan, ng lumuluha, kahit sila hirap na hirap, pero nagtatanim sila. Pero sabi ng Panginoon, mga kapatid, listen to this, yung mga binhi na inyong itinatanim sa Panginoon, ay mag-aani kayo, mga kapatid, ng kasaganaan sa panahon ng inyong pangangailangan. God will sustain you during this continuing or coming worldwide crisis. Taghirap man ang daigdig, Atine. Taghirap man ang daigdig, Ate Uye. But you will have a total provision and continual supply. Amen ba? Naghihirap ang mga tao, Sister Edna. Walang trabaho ang mga taga-Israel dyan. Hirap na hirap. Pero ikaw, isang apply mo pa lang. Edna, I will get you. I like you. Amen ba? Isang interview mo pa lang sa employer, hindi ka pa nagsisimula, hindi pa tapos ang interview, I like you, because ang Diyos ang nagpapala sa iyo at ibabalik ng Panginoon sa iyo, mga kapatid. Ito ang tandaan nyo, God will restore. Ibabalik ng Panginoon ang lahat. Amen ba? This year of 2024, maghanda kayo, mga kapatid. Magbukas kayo ng mga bank account. Buksan ninyo ang inyong mga basket, ang inyong mga wallet, mga kapatid, para yung si Santa Claus, Atine. Darating siya sa panahon at oras na hindi mo alam at makikita mo na lang yung medyas mo. Di ba? Ng mga bata tayo, Sister Milen, yung mga medyas natin, pagbukas natin ng ating medyas, aba, dumating na pala si Santa Claus. May mga candy na, may mga pera na, may mga blessing na sa ating medyas. Ganun ang gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid. Makikita mo, for some reason, hindi mo alam kung papaano, unknowingly, hindi mo alam kung paano mangyayari, ngunit may gagawin ang Diyos. May gagawin ang Diyos sa buhay mo. Pagpapalain ka ng Panginoon, ibabalik sa iyo ng Panginoon ang lahat ng mga ninakaw at ninakaw ni Satanas sa iyong buhay. Amen? Pagpalain tayo ng Panginoon, and God bless you. God bless you, Pastor Saldi and Sister Sarah.